Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 16, 2020 at advance Merry Christmas ulit. So, 9 days to go. Pasko na po sa Pilipinas. Ayan. So, mukhang maganda yung market natin sa ngayon. So, nag-gain po yung ating index. Nagkaroon siya ng magic closing at umangat nga po tayo ng 1% for the day naman. Ayan. So, mukhang binawi niya yung mga losses naman niya kahapon. So, halos nandito na tayo sa 7,300 level natin. So, 7,299.7 naman. Ayan. So, medyo binatak tayo ng closing. So, ito po yung ating mga top trending stocks for the day. Si PHA, si Abra Mining, si Dito. So, nasa pangatlo siya ngayon. Si Megawide, IDC. So, nakabawi si IDC. Si Fruit, meron siya disclosure. Si Double Dragon, nabuhay. APL, at saka si All HC naman at PSEI Index. At kung bago ka lang dito sa ating trading channel, so pakibasa po na maigi yung ating disclaimer naman. So medyo mahirap po yan kasi pera po kasi yung hawak natin. So nasa sayo po yung decision kung bibili ka or mag-hold ng mga stocks na hawak mo naman. Okay po. So sa mga bago po dyan, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So i-browse mo po na maigi. At tignan mo nga po kung ano po yung mga nakalagay dito kasi sure ko po makakatulong sa iyo kung medyo bago ka pa lang dito naman sa ating stock market. Ayan. So i-browse mo na lang po kung ano po yung mga nandito and then follow mo lang ako dito sa aking mga social media. Meron po tayong Palabi Trader na Facebook account, so nagpo-post tayo dito daily ng mga nakikita natin sa ating market. Ganun din po sa ating Facebook page naman na Palabi Traders naman. And then sa mga news, so sabi ko nga sa inyo, i-follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. So dito po kasi medyo marami tayong news na nakukuha naman sa kanya and then nai-retweet po natin sa mga nagfa-follow po dito sa ating channel. So all about stock market at doon sa mga stocks po na nakikita natin na may significant news po dito sa ating PSE market naman. So i-browse nyo po. So galing po sa mga brokers natin, meron tayo sa Philstock Exchange, meron tayo sa Philstocks. And then, yung iba dito is si Unicapital Research. So, dito sa mga Twitter natin, ang nakita ko lang significant for the day, meron tayong mga news na nilabas dito is itong CNN Philippines. So, meron thread dito. President Duterte approves pilot testing of limited face-to-face classes in areas with low COVID-19 cases next year. Ayan. So, very good po yan kasi meron na pong drive yung ating government na i-restart po yung ating mga schooling, especially, syempre, ng ating economy naman. So, kung very good news po yung results ng kanilang trial na to, so, most likely, i-implement nila ito sa buong Pilipinas naman. Which is, very good news kasi forward-looking yung ating stock market. So, baka pina-price in niya yung mga good news po na nakikita naman niya. Ayan. So, kaya siguro, medyo maganda po yung closing ng ating market for the day naman. So kasi pag sinilip mo dito sa ating 5-minute chart, so sa closing medyo binatak tayo. Meron isang malaking trade dito. So sino kaya nagkaroon ng malaking pasok dito sa ating market? Pero pag tinignan mo, meron tayong net foreign selling na 501.32 million naman. Ayan. So ito yung sinasabi natin kanina, yung medyo nagkaroon ng magic sa kanyang closing kasi binatak po yung ating index ng 0.5%. Pero for the day is green naman itong si PSEI. So, tingnan po natin bukas kung magkakaroon siya ng pullback. Anyway, ang sabi ko nga sa inyo, yung minamanmanan natin na key level naman natin is dito sa previous peak natin at 7,300 level. Which is, kung maganda yung sentiment sa market natin bukas, most likely baka butasin po ng ating index naman. Nandito na kasi siya sa bandang taas, so anytime, pwede na pong mag-breakout dito yung ating index ulit naman. Ayan, so maganda po yung pinapakita ng ating RSI, so medyo umaangat yung direction niya and then yung dinodrawing natin na decision area niya. So siguro medyo malapit na rin siyang magkaroon ng decision kung magkakaroon siya ng breakout naman dito sa consolidation ng ating RSI level. So hopefully magkaroon ng breakout yung ating MACD. So hindi pa rin siya decided na kung gusto niya umakyat dito sa ating red line naman. Ayan. So yun po yung mga nakita natin. Wala tayong masyadong nakuhang news dito sa ating Philippine market. So, meron tayong mga nababasa, mga feeds. Parang sinasabi nila is yung extension ng ating Bayanihan 2 and then yung mga procurement naman ng mga vaccine. So, possible nagkaroon din ng magandang effect dito naman sa ating PSEI index. So, yung ating COVID cases, so maganda pa rin. Last December 15, kahapon to, meron tayong 1,100 cases naman. So, sustainable pa rin yung pagkakaroon po natin
ng downtrend na COVID-19. And then pag tumingin tayo dito sa ating global indices, talagang halos lahat is green naman sa ngayon. So kahapon, nag-gain po yung ating US market, so more than 1%. Nakabawi po yung kanilang index for the past few days na medyo red naman sila. And then ngayon, mukhang maganda ulit sila kasi yung ating mga Dow futures, halimbawa dito is nagkakaroon siya ng positive 0.24% na gain. Yung ating Nasdaq futures is positive 0.32% naman. And then makita mo, dahil medyo maganda siya, so sobrang ganda rin po dito sa ating European market. So pag i-start pa lang nila is more than 1% na po yung kanilang mga indices naman. Ayan. So maganda yan. So ang nakita natin na news pagdating dito sa Europe naman, so meron po silang COVID-19 vaccine optimism and US stimulus progress drive European stocks higher naman. Ayan. So mukhang malapit na yata matapos yung deliberation ng US natin with regards sa kanilang coronavirus na stimulus program naman. So, di ba sa Pilipinas, meron na tayong na-aprubahan. So, siguro kaya mas maganda ng konti yung run-up po ng ating market sa ngayon naman. And then, silip tayo dito sa Asian market. So, mapapansin mo, merong red, mangilan-ngilan na red, pero majority po is maganda po yung galawan. So, especially dito sa may bandang Jakarta, Indonesia naman sa ngayon, nag-gain po siya ng 1.8% naman. So, TSEC is bandang Taiwan yata to, more than 1.68% naman. So, overall, yung ating world market is maganda po yung pinapakita ng kanyang mga indices naman. So siguro pwede, yung sentiment sa global market is humila na rin sa sentiment dito sa ating PSE market naman. Yun nga lang, malakas pa rin yung ating net foreign buying, yung sinasabi ko sa inyo, negative 501.32 million naman. Okay po, so tingin tayo dito sa ating mga top trending stocks. So unahin natin si PHA. So medyo explosive na naman yung galawan ng ating PHA na stock. So wala na akong masyado nakitang ibang news with regards po dito kay PHA, maliban dun sa sinabi natin kahapon yung paggamit ng ating SpeedPay sa Metro Manila Film Festival. So yun yata yung gagamitin nila na official na payment system naman. So mukhang maganda po yung epekto niya kasi ang taas po ng ginalaw ng ating prices. So for the day, meron siyang 18.18%. So congratulations po dun sa nag-hold kahapon. So kasi medyo bearish tayo yung tingin natin sa kanya kahapon kasi parang evening star yung formation. Pero mali tayo kasi nagkaroon siya ng gap up na maliit dito sa opening at nagdiretso nga po yung pag-akyat ng ating prices naman sa kanya. So hanapin ulit natin yung ating mga support saka resistances. So i-drawing ulit natin yung ating Fibonacci. So ito na lang yung nakita ko na posibleng pwedeng maging reference natin sa kanya. So medyo mataas na kasi yung galawan po nitong CPHA naman natin. So lumalabas dito sa ating Fibonacci level, ang next resistance na pupuntahan niya is around 1.31 and then yung pinaka-support natin is yung previous high natin at 1.09 naman. So tanggalin ko to para mas malinaw ng kaunti yung ating drawing naman sa kanya. So, ang galing po, ang ganda ng galawan nitong si PHA. So, congrats po dun sa mga nag-hold sa kanya. At mukhang pataas pa yung gustong putahan po niya kasi yung ating RSI level naman sa kanya, although nasa overbought signal na, nasa RSI 81 pa lang. So, nung huli, nung nag-correct siya, ang RSI is umabot naman ng around RSI 91 naman. So, drawing ulit natin yung kanyang trading channel. So, parang mas malinaw na ngayon, meron na tayong makikita na isang uptrend na trading channel naman dito kay PHA po natin. Ayan. So, most likely, kung maganda pa rin yung sentiment kasi ang laki po ng volume niya. Tinitingnan ko dito sa mga volume nung kanina. So, buksan natin itong si PHA. Meron po siyang malaking net foreign buying. So, umabot po siya ng 14.8 million. So, talagang binuhusan na po itong si PHA natin. So, nung mga huli, hindi naman ganun kalaki yung foreign buying. Pero sa ngayon, mukhang meron pong foreigner na pumapasok sa kanya. Kaya, ang ganda po ng galawan nitong si PHA natin. So, above piso na po itong si PHA at nasusustain niya yung pagkakalabas niya doon sa ating pagiging penny stocks naman sa kanya. Anyway, yung market cap is malit pa rin naman, nasa 2.64 billion. So, madali pa rin itulak po yung prices nitong si PHA. And so, maganda po yung ating RSI. So, meron siyang bounce na naganap. And then, yung ating MACD is maganda-maganda din siya kasi very bullish siya. Hindi naman masyadong parabolic, pero tama lang kasi yung blue nasa ibabaw ng ating red line. And then, especially yung gustong-gusto natin sa kanya is kompleto po yung ating volume naman sa kanya. So, mapapansin mo nung huli. So, hindi naman siya masyadong bumagsak nung huli.
pero yung volume is hindi maganda. Pero once pumasok ulit yung volume, makita mo, explosive po yung galawan nitong si PHA naman natin. Okay po, so yan po yung nakita natin na direction niya. So congrats po sa mga may hawak. Abra Mining. So, medyo nagkaroon siya ng negative for the day. Nag-loss po siya. Negative 6.67%. So, meron din siyang net foreign buying na 1.59 million. Pero parang hindi maganda yung kanyang price action. So, nagkaroon ng bentahan sa kanya. So, hopefully, hindi ka dito sa bandang taas ng kabili. Kasi kung dyan sa bandang taas, meron ka ng loss sa kanya na negative 17.49% naman. So, tingnan natin sa 5-minute chart kung anong nangyari dito kay AR natin. So, meron siyang fake out pala, no? After ng opening, umakyat siya ng more than 12%, 13%. And then suddenly, tuloy-tuloy na po yung buhusan dito kay AR naman natin. Ayan. So, hopefully, magbalikan po yung ating mga traders sa kanya kasi hindi maganda yung pinapakita. So, meron siyang bearish engulfing candle, medyo malaking volume. Pabagsak yung ating RSI, very rapid yung downtrend niya. Pero yung ating MACD is hindi pa rin masyadong nakaka-react naman sa kanya. So, ito na magiging resistance natin, 0.0034. And then yung support line natin sa kanya. So, pwede siguro mag-drawing ka ng trend line sa kanya. Parang yung nangyari kay BSC nung nakaraan. No? Meron siyang formation dito. So, pwedeng dito sa bandang taas lang mag-wait ka. So, parang flag din siya pero yung direction is pataas. Kasi meron siyang base formation na binubuo naman dito. So, pwede mong i-clone to and then tapat mo dito sa kabila. So, meron ka ng channel sa kanya dito sa kanyang bandang taas naman. Pero mind nyo, yung candle natin for the day is hindi maganda kasi yun nga, nagkaroon siya ng fake out sa opening and then suddenly, nagkaroon po siya ng profit taking naman. So, tingin natin, maghahanap ng support po itong si AR. So, meron pa tayong makuha ulit na support sa kanya. Balik natin yung kanyang previous na Fibonacci levels and hanapin natin yung pinaka-support niya. So, tingnan natin dito sa mga price action. So, medyo malayo yung pinapakita ng ating Fibonacci naman sa kanya is dito sa around 0.0027 which is coinciding naman dito sa pinakababa ng week ng ating candle. So, hopefully, bukas kahit magkaroon siya ng retest dito sa bandang baba, makabalik siya dito sa uptrending na trend channel na ginuguhit naman natin kay Abra Mining. So sabi nga sa inyo, kung medyo bago ka pa lang sa trading at medyo nahumaling ka sa magandang galaw ng ating mga charts, maglagay ka lang ng risk-reward ratio sa kanya para hindi ka alanganin na lumabas naman sa kanya pag sakaling ma-break na yung ating mga support levels naman sa kanya. Okay po, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si dito. So, hindi maganda yung candle natin for the day. Nag-loss po siya ng negative 0.91%. So, medyo nagpapahinga itong si dito po natin. So, anyway, uptrend pa rin naman yung nakita natin sa kanya. And then, yung pinaka-support pa rin natin is possibly dito sa 7 pesos naman. And then, yun nga, yung ating psychological level na 8 pesos. So, mukhang nahihirapang puntahan nitong si dito naman natin. So, nagpapahinga din yung ating RSI. Meron siyang pag-curve down. Tingnan natin bukas kung ano mangyari sa kanya. Pero hindi maganda rin yung pinapakita ng volume, no? So gusto kasi natin pag medyo maganda yung run up ng isang stocks is meron siyang mga follow through ng ating mga volumes. Pero sa ngayon medyo nanghihina yung volume ulit ni dito. Kaya ganyan po na medyo nagpapahinga naman yung ating prices. Pero anyway, overall is uptrend po itong si dito naman natin. So tingnan natin yung kanyang MACD is okay pa rin naman. Good distance pa rin naman yung ating blue line dito sa ating red line naman sa kanya. And then napansin ko lang kasama ng ibang mga stocks natin is madalas nating tignan yung ating mga net foreign buying. So ito pong si dito CME Holdings, meron po siyang net foreign buying naman na 7.08 million. So tuloy pa rin naman yung pagbubudega ng ating mga foreigners sa kanya. Meron siyang selling kahapon negative 522.79k pero majority for the week is buying naman po yung ating mga investors or foreigners dito po kasi sa stocks natin na si dito CME Holdings. Ayan. So naghahanap ulit ng support itong si dito. So most likely ang pinakamalapit na support is yung ating MA9 naman sa kanya. Okay po. So yun po nakita natin. So next po natin si Megawide. So as per expectation natin is hindi maganda yung news na lumabas sa kanya kahapon. So nagkaroon po siya ng gap down. Actually, yung ating pinaka-low naman sa kanya is umabot ng negative 8.98 or around 9% yung binagsak po ng ating price kay Megawide. Pero nakabawi siya. And then sa closing nga is nagkaroon na lang tayo ng around negative 4.25%.
29%. So, meron siyang gap down. So, most likely, ito yung magiging resistance natin sa kanya. So, hanapin natin yung kanyang mga support levels. So, most likely dito sa area na to. Kasi meron siyang gap dito and then suddenly nagkaroon na naman siya ng gap down. So, yung support natin sa kanya, yung dito naman sa may isang gap down or rather gap up nung nakaraan. So, ang daming gaps nitong si Mega Wide natin. So, yan na lang muna yung titignan natin sa kanya. Or, para hindi ka malito, tanggalin ko to, support natin is 8.22 and then drawing na lang ulit ako ng trend lines. So, ito yung pinaka-main na resistance sa ngayon ni Mega Wide natin. So, hopefully makabalik siya dito sa ating bandang taas kasi ang pinapakita naman niya is bearish siya kasi may series of lower highs and then ngayon is naghahanap siya ng kanyang lower low formation naman. So, medyo malaki din yung ating net foreign buying or selling, rather negative 8.87 million. So, yung ating RSI, ito yung ayaw natin sa kanya is bumaba na siya, less than 50%. And then yung ating MACD is very clear sign, bearish po yung signal ng ating indicators kay Mega Wide. So wala na tayong bagong news po kay Mega Wide maliban dun sa sinabi natin sa kanya kahapon. Yun nga yung pagkakawala ng original proponent status niya dun sa ating NAIA. Pero meron nga siyang disclosure din naman, sabi ko sa inyo, na nagre-reapply siya ulit doon sa ating consortium naman para doon sa mga magde-develop or mag-approve ng development ng ating NAIA. So, hindi pa masyadong malinaw kung bakit na-disapprove itong si Mega Wide natin. Basta ang alam lang natin sa ngayon is undergoing investigation din siya ng ating National Bureau of Investigations naman. Ayan. So, sana matapos na yan para makabalik na itong si Mega Wide. Kasi sabi ko nga sa inyo din, kung fundamentals yung pag-usapan kay Mega Wide, marami pong magagandang projects na ginagawa sa ngayon itong si Mega Wide. So, nung huli, di ba, sinabi natin yung ating SunTrust Casino building naman. So, yun yung ginagawa niya. And then, yung mga railways na project naman itong si Mega Wide po natin. Pero sa ngayon, ang dinidiklat po ng ating price action is bearish. So, tignan mo muna kung papasok ka sa kanya, kung medyo pasok sa criteria na ginagamit mo. So, nasa sayo kung papasokin mo po itong si Mega Wide naman natin. Okay po. So, next natin si IDC. So, nung huli, akala natin bearish na bearish itong si IDC kasi meron siyang sinusundan dito, yung ating MA9. Hindi naman niya ma-break. Kasi nung nagkaroon siya ng problema doon, or rather delay sa kanyang assembly meeting is nagkaroon siya ng gap down. Pero parang sa ngayon, gustong i-try na subukan ulit nitong si IDC natin na balikan yung ating gap area. So sa ngayon, nakita natin ang immediate resistance is around 3.37. Ito yung pinaka-weak niya nung hindi siya makakyat nung huli. And then meron tayong isang sideways channel na nakikita naman sa kanya. So hindi pa natin masabi kung uptrend na kasi itong area na to is consolidation and then kaka-breakout niya lang po dito sa ating bearish na condition naman nung nakaraan. Pero maganda yung volume, so malakas po siya. Kaya very good po yung candle na lumabas naman sa kanya. So ito muna yung nakita natin sa kanya. Hopefully, ma-break niya yung 3.37 and then magkaroon siya ng closing the gap naman at around 3.64 pesos naman. So biglang gumanda yung technicals po nitong si IDC. So after magkaroon niya ng sideways na channel, meron siyang breakout dito ng ating RSI and then medyo nagka-curve out po yung direction ng ating MACD naman sa kanya. Okay po, so wala tayong news na nakuha. So, maganda yung ating price action. So, most likely, mga traders po yung nagpagalaw ng prices po nitong si IDC. So, meron siyang net foreign selling na negative 1.61 million naman. So, or meron siguro disclosure na hindi tayo nababasa or paparating na news. So, tingnan po natin. So, follow mo lang kung ano yung rules mo naman sa trading with regards dito kay IDC po natin. So, next po natin si Prutas. So, akala natin mamumunga ng prutas itong si Fruit. So, medyo hindi maganda yung galaw ng candle natin sa kanya. Meron siyang isang malaking inverted doji or inverted hammer sa kanya. So, medyo malakas po yung profit taking. So, yun nga, maganda yung gap up niya, umabot siya ng more than 5%. So, sukatin natin. Yung pinaka-opening natin sa kanya is malakas. So, 7% kaagad yung binuksan ng ating gap sa kanya. Pero, subukan nating sukatin yung pinaka-peak niya. Umabot siya ng
laki pala, no? Umabot siya ng more than 13%. So, 13.32 yung nasusukat natin sa kanya. Pero yun nga, nagkaroon siya ng profit taking naman. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So, around 11.50. So, biglang merong volume na lumabas sa kanya. So, siguro nakita niya medyo pabagsak yung ating mga moving average. So, medyo may nag-take profit na sa kanya. Kasi nga naman, maganda rin po yung galaw niya, di ba? So, dito sa area na to, hanggang bago siya magkaroon ng breakdown is halos 10% pa yung gain ng mga nakasalo. For yesterday's trading naman dito kay Fruit. So, sa ngayon, naghahanap ng support itong si Fruit at nire-retest niya yung kanyang opening naman or nung nagkaroon po siya ng gap sa kanyang movement. So, medyo hindi maganda yung candle, malaki yung volume. So, merong most likely marami nag-sell sa kanya dito sa area na to. And then, yun nga pala, itong malaking volume is parang black sale to, di ba? So, meron tayong news na, or rather, disclosure na sinabi itong si Prutas. So, meron news dito kay Philippine Daily Inquirer nung kahapon yata to or December 16 na news. So, ang sabi dito is meron nga pong bumili or nag-invest sa kanya. So, or yung pagkakaintindi natin is yung kanyang President and CEO, Lester Yu, through sa kanyang controlled company, Lush Properties, sold 25 million shares at 2 pesos per share today. So, merong sumalo sa kanya itong si Jefferson Ngo, isang family owns Solanda Enterprises. Nag-invest nga po dito sa ating stocks na si Frutas naman. Yan. So, bumili ng share si Mr. Ngo doon sa CEO po ng ating Fruit. So, at ang sinasabing price niya is around 2 pesos naman. So, dumadami po yung investors kay Fruit. Di ba nung huli, meron siyang disclosure at ang tanda ko lang na price sa kanya is 1.68 na binili ng ating previous investor sa kanya. And then ngayon, meron ulit bumili ng shares kay Fruit at around 2 pesos naman. Ayan. So, tingnan natin kung maging support saka psychological resistance yung ating mga significant values sa kanya. So, meron kasing gap dito. So, baka i-retest po yan ni Fruit natin. So, di ba minsan pag medyo weak yung ating mga candles, may mga gaps, nagko-close yung gap, nagre-retest siya, and then pag strong siya, saka lang magre-rebound yung ating mga prices naman sa kanya. Ayan. So, tingnan mo na maigi kung pumasok ka sa kanya at kung ano naman yung mga risk na pinapasok mo sa kanya. Pero ako lang, ang nakita ko is good yung sentiment ng ating 2 pesos na investor sa kanya kasi yun nga, bumibili siya ng premium, di ba, mas mahal kaysa sa market price. So, very good po sa stocks natin na si Fruit. Pero sa ngayon, ang pinapakita ng ating technicals is hindi muna maganda. Nakita natin is baka mag-retest dito sa may gap area naman itong si Fruit po natin. Ayan. So, hindi masyadong ininda ng ating RSI kasi medyo gap up nga po siya. Mataas pa rin sa previous closing price. Ganun din po yung ating MACD. So, medyo kabang-abang itong si Fruit. So, marami po nag-invest sa kanya na mga outsiders naman. So, anyway, tingnan natin kung nakita nila yung potential kay Fruit po natin. So, follow lang natin kung ano yung lalabas naman sa mga susunod na candles dito kay Fruit po natin. So, medyo maganda rin yung net foreign buy niya. Umabot po ng 3.14 million. So, tingnan natin, silipin natin kung meron nag-invest dito kay Fruit natin for the past few days. So, hindi naman ganun karami, no? So, ngayong araw lang na to, merong 3.14 million na foreigner na nag-invest po dito sa stocks natin na si Fruit naman. Okay po, so yun muna nakita natin sa kanya. Baka mag-retest sa may gap area. So, next po natin si Double Dragon. So, ito si Double Dragon, nagising, no? So, laki ng inakyat niya. So, for the day is, biglang binomba po itong si Double Dragon. Nag-gain po siya ng 8.23% naman. So, tingnan natin kung anong oras siya nagkaroon ng bombahan naman. So, dire-diretso pala siya, no? Around 11:45. Dire-diretso na po na napaakyat yung price nitong si Double Dragon natin. Yung pinakamataas niya dito sa may breakout is 6.49. Pero for the day is 8.23% naman yung ginalaw niya. So, congrats po doon sa mga matyaga na humawak sa kanya kahit nung tinitignan ko to, parang medyo mahina siya. Pero suddenly, nagkaroon ng upburst ng volume naman natin sa kanya. Ayan. So, hanapin natin yung kanya next na resistance. So, nandyan na siya. So, actually, parang na-break pa niya, no? Ito yung major resistance natin sa kanya nung nakaraan. So, gagawin na natin support yung around 15.8 kasi na-break po niya. And then, yung ating next na resistance level naman sa kanya, hanapin natin ng konti, is dito naman sa 16.97 naman, which is still good. Yung pinakita po ng candle ni Double Dragon, baka meron pa siyang run up for tomorrow naman kasi ngayon lang nag-umpisa po yung breakout niya dito sa around 15.9
55 peso level. So kung body to body yung usapan naman sa kanya, or siguro mas likely dito kasi meron siyang support dito nung nakaraan na nagkaroon naman ng breakdown. So okay pa rin naman yung ating RSI. Nasa overbought na siya. Ibig sabihin meron na siyang momentum pero hindi naman masyadong exaggerated. Kaya nga nag-expect tayo baka meron pang up move itong si Double Dragon naman natin bukas sa kanya. Ayan. So maganda rin po yung kanyang MACD. So congrats po. Wala siyang masyadong catalyst. Actually nung tinitignan ko yung kanyang net foreign buying, makita mo medyo malakas po yung boost ng ating foreigner. So for the past 2 weeks, kaya hindi masyadong makarangkada yung ating prices, binubusan po ng ating mga foreigners. Pero malakas yung mga local investors natin sa ngayon. So tingin siguro nila ito na lang yung medyo isa sa mga naiwan, si Double Dragon. So ngayon is tinatrinay na po na i-push yung kanyang price at naging successful naman po yung kanyang breakout naman. So congrats po dun sa mga matyaga na humawak naman sa kanya at maganda po yung kanyang galawan. So next po natin si APL. So maganda rin yung galaw ni APL kanina umaga pero nagkaroon siya ng indecision candle, no? So baka maghanap ng support ulit itong si APL. Ang gusto naman nating makita kung magre-retest lang siya ng support is dito sa 0.0866 naman para medyo malakas pa rin siya kagaya nung ginawa niya dito sa area na to. Nag-retest sa low ng previous red candle nung nagkaroon ng profit taking para magtuloy po yung run up ng ating prices. So medyo malaki yung volumes pero hindi pa natin sure kung selling or buying volume to kasi first undecided candle natin for the day after ng recent na run up po nitong si APL. So yun nga lang, may danger sign yung ating RSI kasi yan yung literal na medyo exaggerated na kasi 85 na po yung RSI. Maganda na yung kanyang MACD. Medyo parabolic po yung galawan nitong si APL. So ganyan na lang muna yung ating resistance na kailangan niyang i-break. 0.0971 and then yung support is 0.0866 naman. Pero overall is okay yung trend niya kasi uptrend naman itong si APL naman natin. Ayan. So pwede mo maging guide to kung sakali lang magkaroon ng test sa support, at least meron kang susundan na uptrending na line para dito kay APL naman natin. Ayan. So nagko-correct po siya after ng recent run up. And then lastly, so si All HC natin. So patuloy na umarangkada itong si All HC natin, no? So medyo natenga siya for the past 2 weeks after ng breakout niya nung November 17. Pero ngayon, successful ulit po yung breakout nitong si All HC naman natin. So halos lahat ng Ayala companies is maganda po yung mga galawan. So yung ating isa si AceX ba yun? Or maganda rin yung kanyang galawan, di ba? So pero anyway, ito yung naging trending natin. So nag-gain po itong si Ayala Logistics Holdings or si All HC natin ng 7.03% at makita mo very strong po yung ating last 2-day volume naman sa kanya. So nag-iipon na pala siya, no, for the past few days or 3 days meron siyang accumulation ng volume and then suddenly very strong yung volume for the day kaya nagkaroon po ng breakout si All HC naman natin. So ito yung mga classic na breakout criteria kung nag-aaral ka po sa trading. So after long consolidation or rather nagkaroon siya ng ladder type na ascending ng ating mga prices, nagkakaroon siya ng breakout, meron siyang kasamang volume. So ganun din dito sa area na to, after medyo 2 weeks na consolidation, nagkaroon ng breakout, may kasamang volume naman sa kanya. Yan. So congrats po dun sa mga nakahuli kasi classic nga po, and then maganda yung ating RSI, meron siyang uptrending na direction. So ito, tignan mo yung kanyang RSI. Oh. So medyo mataas siya at lagi nasa above ng ating RSI 50. And then maganda rin po yung run up ng ating MACD. So anyway, ang gusto ko lang sa kanya is talagang itong volume and then yung price action naman kay All HC naman natin. So wala tayong nakita news. Nakita lang natin is malakas yung kanyang net foreign buying. So 21 million for the day. So tingnan natin yung ibang araw. So makita mo, binobomba po ng mga foreigners itong si All HC. So ang tagal na pala. So since November, napin natin na dire-diretso siya. So since around October, meron pong foreigner na nagbobodega dito kay All HC naman natin. Okay po. So yun yung mga reviews natin for the day. So ang ganda ng galaw ni All HC natin. Balik tayo dito sa ating PSEI index. So hopefully basagin na po ni PSEI yung ating 7,300 pwede na rin psychological resistance kasi whole number, and then makalampas yung ating RSI dito sa
consolidation naman na nakikita natin sa kanya. And then, ang gusto natin makita, yung ating blue line dito sa ating red line is umibabaw na siya para medyo bullish ulit yung sentiment natin dito sa ating index naman. Pero anyway, kung chart lang niya, price index action yung titingnan natin, very bullish po itong si DSEI naman natin. Okay po, so yun po yung mga reviews natin for the day. So sana may continuation tomorrow. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader, sa ating Facebook page na Palabi Traders. So nagpo-post po tayo daily dito din sa ating Twitter account, and then especially yung ating Patreon account naman. So open ulit siya by January next year. So second day po yan. So tingnan nyo na lang po pagdating ng time na yon. Baka po makatulong ito sa inyong trading journey naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.